Alam ko minsan ka na nakapaglaro ng sikat na larong Granny. Kahit ako, noong mga panahong kasikatan nito, ay minsan na rin nakasubok laruin ang horror game na Granny. At aminado ko talagang nakakatakot itong laruin, lalo na ang mga hide and seek moment ninyo ni Granny. Pero alam mo ba ang larong ito ay hango sa totoong buhay at siguradong ikilabutan ka sa mga malalaman mo tungkol sa misteryo at tinatago ng larong ito. Kaya naman, kung matibay ang loob mo, ay tapusin mo ang video ito. At kung hindi naman, you can skip the whole story. At sa dulo ng video ito ay ang ating shout out. Kaya naman, grab a seat, relax, and let's start the video. Ang kwentong ito ay aking lamang susubukang paiksiin o i-summarize nang sa ganun ay maging maiksi ang video ito. Dahil ang mga laro tulad ng Slenderina, Grandpa, Kersu, at ang mga misteryosong entity tulad ng Slenderman ay may mga koneksyon sa kwento ni Granny. Si Granny ay pinanganak sa Emboscada, Paraguay na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Walang maayos na trabaho ang kanyang mga magulang. At sa mga panahon iyon, ang Paraguay ay isa sa mga nangungunang bansa pagdating sa mga pagbebenta ng ilegal na droga. Kaya di nagtagal ay pinasok ng ama ni Granny ang pagiging drug dealer. Naging maayos ang buhay nila dahil sa limpak-limpak na pera na kinikita ng kanyang ama sa pagbebenta ng droga. Nang minsan, umuwi ang kanyang ama, dala ang limpak-limpak na pera ay dali-dali silang nag-alsa balutan at nag-migrate sa Romania, malayo sa syudad. Isang dahilan dito ay nais ng kanyang ama na takasan at tumigil na sa mga illegal na gawain dahil nararamdaman niya na nasa panganib na ang kanyang pamilya. Nagtago ang kanilang pamilya ng mahigit 5 taon dahil sa takot ng ama nito na matunto ng kanilang tahanan ay sila ay nagtago sa isang kagubatan. Hindi siya nakapag-aral, walang kaibigan, tanging mga kaluskos lamang na mga puno at mga huni ng ibon ang kanyang parating naririnig araw at gabi. Ang hindi niya alam, ang kanyang palang ama ay nagnakaw ng mahigit 1,000,000 dolyar mula sa mga Bolivian syndicate sa isinagawang drug exchange. At patuloy ang pag-hunting sa kanyang ama. Dahil dito ay pineke ng kanyang ama ang lahat ng mga dokumento ng kanilang pagkakakilanlan upang matakasan lamang ang mga sindikatong ito. Ang kanyang inalamang natutulong sa kanya sa pagsasalita ng wikang Ingles at sa pagsulat ng wikang Ingles. Ngunit isang gabi, pinasok ng mga armadong kalalakihan ang kanilang tahanan, hawak ang mataas na kalibre ng mga baril. Naniniwalaan ito ay ang mga Bolivian syndicate na siya tinatakasan ng kanyang ama. At dito na nga naging karumal-dumal ang mga pangyayari. Habang nagkakaroon ng matinding sagutan ang kanyang ama at ang mga sindikato, inutusan ng kanyang ama na kunin ang perang kanyang ninakaw mula sa drug exchange. Ngunit, imbes na pera ang kanyang kinuha, ay kanyang dinampot ang isang baseball bat at dali-dali nitong hinampas sa ulo ang isang sindikato. Dahil dito, ay tinagtad ng bala ang kanyang mga magulang. At sa murang edad ay nakita niyang lahat ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang mga magulang. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad tumakas sa pamamagitan ng isang butas na maliit sa likod ng kanilang upuan. Dali-dali siya tumakbo palayo sa kanilang tahanan at mga ilang oras pa ay napadpad sa kalagitnaan ng kakahuyan. Dahil nagbagong lipat lang sila sa Romania, ay hindi kabisado ni Granny ang lugar na ito. Ngunit sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng isang abandonadong mansyon. Pinasok na ito upang mamahinga. Ngunit sa kanyang paglilipot ay nalaman niyang mayroong nakatira dito. Ito sila Charlie at Eva. Dito ay sinabi niyang lahat ang totoong nangyari sa kanyang pamilya. At tinulungan naman siya ng mag-asawa. Nag-decide ang mag-asawa na sabihin ito sa mga pulis. Ngunit isang gabi, natutulog, ay nakarinig si Charlie ng isang alulong mula sa ibaba ng kanilang hagdanan. Dali-daling bumangon si Charlie upang tignan kung saan nagmumula ang ingay. Ngunit tumambad sa kanya ang isang lumulutang na pukot na ulo na nanahabang buhok. Ito ang kanyang unang asawa na si Kasu. Dito ay napasigaw ng malakas si Charlie na kung saan sila ay nagulangtang sa nakita nila. Unti-unti kasi nalalapa ng ulo ang katawan ni Charlie. Nagtitigan ng ilang segundo sila Krisu at Granny. Sabay bigkas na 1,
Dahil dito ay napatakbo papalayo sa abandonadong mansyon habang naririnig niya ang mga nakakapangilabot na sigaw ng mag-asawa. Sa kanyang pagod ay siya ay bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Mabuti na lang ay siya ay nakita ng mga pulis na kalaunan ay tinanong siya kung bakit napadpad siya sa kagubatan ng Romania. At kaagad naman niyang isinuwalat ang lahat ng kanyang nalalaman, except sa mga nakapangilabot na mga pangyayari sa loob ng mansyon. Siya ay dinala sa isang bahay ampunan at doon siya nagsimulang mabuhay at makapag-aral. Nang siya ay tumutong sa edad 18, ay doon siya nagsimulang magtrabaho bilang isang waiter sa isang maliit na beer house. Isang araw ay nagtungo siya muli sa kanilang lumang tahanan. Sa gitna ng kakahuyan, pumasok siya sa loob at nakita niya ang mga kalansay ng katawan ng kanyang mga magulang. Dito ay dinampot niya ang baseball bat na siyang ginamit ng kanyang ama upang labanan ang mga sindikato. At siya naman makikita na sandata ni Granny sa larong ito. Kalaunan ay nakapagtrabaho siya sa isang mamahaling restaurant at naging isang cook. Dito rin niya nakilala ang kanyang magiging asawa at sila nga ay nagkatuluyan. Ngunit, imbis na tumirang malayo sa mga masamang alaala ng kanyang kabataan, ay mas pinili ni Granny na ipaayos sa kanilang lumang tahanan sa gitna kakahuyan. Dito ay sinabit pa rin niya ang mga larawan ng kanilang pamilya at ang kanilang pagkasama ay nagbunga. Ang kanilang anak ay pinangalan ng Angeline na siya naman magiging ina si Landrina sa hinaharap. Ngunit isang araw, naglibot-libot ang kanyang asawa sa kakahuyan at dito niya natagpuan ang isang abandonadong mansyon na nakabukas ang pinto. Sa pagpasok niya sa loob ng mansyon ay nakita niya ang mga lumang painting na nakasabit sa mga pasilyo kasabay ng animong mga bakas ng tuyong dugo. Sa paglilibot niya sa mansyon ay nakakita siya ng isang supot na barya at kanyang kinuha. Ngunit nang siya'y papaalis na sa mansyon ay tila hindi na niya malaman kung saan ang pinto papalabas. Dito na nga siya nakarinig ng nakapangilabot na tunog na animong unti-unting malapit sa kanya. At dito na nga niya nakita ang lumulutang na pukot na ulo ng isang babae sa bilapang sa kanyang dibdib. Dito ay nagawa pa niya makasigaw at makalabas ng mansyon. Ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Labis ang hinagpis ni Granny sa pagkamatay ng kanyang asawa dahil alam niya na hindi niya itinuro ang lugar na ito sa kanyang asawa. Inilibing niya ang kanyang asawa sa likod lamang ng kanilang tahanan. Sa sumunod na taon, sa gitna ng kakahuyan, ay may isang batang nagngangalang Simon na nawalay sa kanyang mga magulang. Imbes na tulungan ito upang makauwi, ay kinukumpli nila si Simon. Ito'y nanirahan sa kanilang tahanan at patuloy naman ang pag-isinungaling ni Granny. Napatay na ang kanyang mga magulang. Kalaunan, si Angeline at Simon ay nagkatuluyan at nagbunga ng isang sanggol ng babae na kanilang pinangalan ng Slendrina. Kay Slendrina lamang ni Granny sinabi ang lahat-lahat tungkol sa kwento ng kanyang buhay. Mula sa pagpaslang ng kanyang mga magulang hanggang sa pagkakadiscovery niya ng abandonadong mansyon na may pugot na ulo na siya namang isinulat ni Slendrina sa kanyang diary. First, parang normal lang ang lahat until mapag-alaman ni Granny na ang kanyang asawang inilibing sa kanilang bakuran ay nagdadala pala ng sumpa mula sa kagat ng babaeng pugot na ulaw na si Cresu at isang matahimik na hating gabi. Muling lumangon ang nabubulok na bangkay ng kanyang asawa at dito na nga ito nagsimulang maslangin ang mga tao sa loob ng kanilang tahanan. At mismo, naibasa ang sumpa sa bawat tao sa loob ng kanilang tahanan. Si Simon ay naging Slenderman, si Angeline ay naging multo, si Slendrina ay naging isang white lady na siyang nagpapakita nagbibigay ng takot sa mga manlalaro sa larong Slendrina. Samantalang si Granny ay naging katulad ng kanyang asawa at tila wala sa katinuan. Ngunit may alaala pa rin ng mga bagay na mahalaga sa kanya. Isa na rito ang diary ni Slendrina na naglalaman ng mga sekreto ng kanilang pamilya. At ang teddy bear ni Slendrina, ang regalo nito noong ika-4 na kaarawan. Ito para proteksyonan ang mga mahalagang bagay sa kanilang tahanan ay pinalibutan ni Granny buong tahanan nila ng mga nakakamatay ng mga patibo, mga secret rooms, mga puzzles, mga riddles, at ang sino mang mga has na pumasok o kumuha ng alinman sa mga iniingatan ng kanyang kapong si Slendrina ay kaagad niyang pupuntahan upang paslangin. Sa pagdaan ng mga taon, may ilang mga tao na rin ang nagtungo at pumasok sa kanilang tahanan.
ngunit hindi na nagawang makalabas ng buhay. Ang pagkakadesenyo ng bahay ni Granny ay halos parehong-pareho sa disenyo ng bahay ni Granny sa laro ito, at kahit ang mga larawan dito sa loob ng laro na nakasabit ay tumutugma sa larawan ng kanilang pamilya. Ang hagdan, ang mga kwarto ay tila ginawa upang maging replika ng disenyo ng kanilang totoong tahanan sa Romania. At dyan na nga nagtatapos ang kwentong ito tungkol sa horror games na Granny. Maaaring mga take na grain of salt ang kwentong ito. Maaaring hindi ka maniwala sa kwentong ito. Maaaring isa lamang itong gawa-gawang kwento. Ngunit, tandaan, sa bawat larong ating nilalaro ay may mga nakatagong mga kwento kung saan ito nagsimula. Nais mong pasalamatan ang mga tao ito. Until next time, Mooks TV, signing out. Peace. Good